Siyempre may mensahe po tayo sa depensa. Yan na ba yung best nyo? Parang galingan nyo pa na onte. Kasi even if they had raised document discrepancies on cross, it did not diminish the threat itself. Hindi ba? Ang pinag-uusapan pa rin po natin dito, yung pong banta ng pangalawang Pangulo, sa House Speaker, at sa First Lady. So hindi ho nagbabago yun. Tuloy pa rin ho yun. Ibig sabihin, kahit pag-usapan ho natin araw-araw, sino ba yung pagkakaiba ho ng mga docket number ng pong Department of Justice document, no? Hindi nagbabago yung fact na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta, at mayroon pong pinagbantaan. So, pasok pa rin po sa banga yung pong teorya ng prosecution na meron pong aktwal na pagbabanta laban sa Pangulo at kanyang pamilya that rise to a level of an impeachable offense. Tutuloy pa rin ho yun. So, we'll let them nitpick on all of these documents, no problem. Kasi hindi ho nagbabago yung fact na mayroon pong pagbabanta. Pangalawa, nakakatawa ho yung mga tanungan. Sa totoo lang, parang no-brainer yung mga tanong eh. Nung pong cross-examination on several points. No, una, pero magpagtatanong ho doon sa control of the Office of the President over the NBI and the DOJ. Parang talaga naman. Hindi ba? Kasi it is within the executive department. Hindi ba? Pero ang gustong pakita roon ay pinakikiman ng Office of the President yung pong trabaho ng DOJ, pinakikiman po ng Office of the President yung pong trabaho po ng NBI. Pero malinaw ho yung sagot ni Attorney Lotoc ho doon eh. Hindi ba? Yung pong back and forth of documentation from the DOJ to the NBI. Ang sabi ng DOJ, hindi, may kulang yan, isoli nyo, ayusin nyo. Inayos nila. Hindi ba? So meron hong subsequent submission to the DOJ. So basically, yung pong objectives of us relating to that, na parang inutusan ng Pangulo, ang tawag nga ni Attorney Villuan doon, kay BBM, di ba? Magpapakita ho talaga yun na they are basically grasping at straws in conducting the cross. Yun yung unang punto on the questions. But secondly, may mga tinatanong din ho doon, ano, na is the NBI's recommendation binding on the court, binding on the DOJ? Obviously not. Hindi ba? At tingin ko mali naman ho, not just to Attorney Lotoc, but to the public itself, na talaga naman hong recommendatory po yung pong patingin ng DOJ, pero pwede ho yang i-consider ng DOJ at nung pong mga korte, pagka meron na pong mga kaso. In the same manner na yung mga findings ng NBI na ito, pwedeng i-consider ng Senate Impeachment Court in convicting the Vice President on threats against the President and his family as a betrayal of public trust, as an imputable offense. No? So, antayin namin ngayong araw nito, yung pong pagtatapos, anong pong cross-examination, I'm quite certain, meron pong redirect dito and matatapos po yung testimonya na ito na blemished yung pong pinindigan ni Attorney Lotoc on the manner of their investigation. The threats were actually made by the Vice President against the President and his family. So yun po muna, binubukas po namin yung hapag para sa mga tanong. Bago po